Isang bus driver ang nahuli noon na gumagamit umano ng bawal na droga sa loob mismo ng Southwest Terminal sa Parañaque. Kaya naman mas maghihigpit na ang MMDA sa nasabing terminal. At nakatutok po doon ngayon ang kasama nating si Pia Arcangel. Pia, nagsimula na bang testing? Eto, Ivan, paumpisa na yung random drug at breath analyzer test. Actually, breath analyzer lang yung gagawin ngayong umaga dahil paliwanag nga sa atin ng MMDA na kapag kailangan nilang magsagawa ng random drug test, kailangan nilang makipag-ugnayan sa PIDEA dahil sila ang may kapabilidad para dito. At kaugnay nga niyan ay makakausap natin si AGM Attorney Emerson Carlos ng MMDA. Sir, good morning po sa inyo. Morning, Pia. Sir, eto medyo mahaba-haba na po yung pila natin para doon sa ating breath analyzer. Ano ho ba ang layunin natin? Bakit po natin ito isinasagawa on a random basis? Ang pinakalayunin natin dito ay kapakanan ng mga pasahero. Gusto natin yung driver natin ay perfectly ayos yung kanyang senses, hindi under the influence of alcohol, so that alerto siya sa kanyang ginagawa. Pero sir, paki-explain lang po, no? Kasi parang recently may mga lumalabas ulit na issues about the need for random drug testing as well. Although last year pa yon yung nahuli na sabi po ninyo na nagpa-pot session sa loob ng isang bus dito mismo sa Southwest Terminal, isang dating bus driver at yung kanyang mga kasamahan. So pagdating naman doon sa random drug test, paano po ito kinoconduct? Well, dito sa random drug test talaga under the DUI law, kailangan po kinukunan sila ng urine test ng capable authorities. Now, ito nga pong nahuli natin last year, December 28, may nahuli po tayo dito sa terminal, yung mga tauhan ng MMDA, may nahuli po nagpa-pot session. Although hindi naman po siya driver. Dati ho siyang driver pero nangyari po ito sa loob ng bus. Ginamit po yung bus bilang venue ng kanilang pot session. Hinuli po natin to at ito po yung aming pina-inquest na at pinailan ng appropriate charges sa korte. Sabi po rin nyo, itong yung ating breath analyzer, ito talagang very frequent yung pagsasagawa po nito? Yes, frequent ang pagsasagawa namin to para po sa kapakanan ng mga pasahero po natin. Random nga lang po ito at kung saan-saan po at kung anong oras po ay hindi namin po sinasabi sa mga drivers para po caught unaware din po sila. Ito, kailangan lang nilang hipan itong aparatos natin? Yes, two-phase ang ating alcohol testing. Una po yung passive test kung saan hihipan nila yung isang cup dito sa ating breath analyzer. At kung siya po ay negative, ayos na po, pwede na po. Kung positive siya, gagamit po tayo ng pipe or tutor na kung saan doon natin malalaman kung ano yung amount of level ng kanyang blood alcohol content. At sabi nyo, kahapon lang sir, meron ho kayong nakitaan, hindi pa niya naabot yung threshold, pero nasa 0.02, so ibig sabihin, may nainom siya. Tama po yun. Although ang sinasabi ng batas ay 0.06 ang considered under the influence of alcohol, still dahil public utility driver to, kahit 0.02 lang siya, sinabihan po namin yung operator na palitan yung kanyang bus driver dahil kahit paano nakainom na rin ito. Dahil po ang pagmamaneho po ng bus is imbued with the public service, kailangan po talaga as much as possible, ayos na ayos po sila. At kapag 0.06, automatic multa na ho yun? Ano pa ho yung ibang sanctions na ipinapataw po sa kanila? Hindi pa po kasi na-implement yung implementing rules and regulation. Dahil under the implementing rules and regulation, may karapatang kaparusahan to. Kasama na po yung suspension ng driver's license nila. Pwede po silang i-file ng charges sa korte at iba pang mga accessory penalties. So kailangan po nating hintayin yung IRR doon sa DUI law bago magsagawa ng or para maging klaro yung kung anong sanctions na ipapato po sa kanila. Tama po yun. At pag na-implement yung IRR, hindi lang po yung mga bus drivers pwede nating kunan ng alcohol test, pati yung mga private na sasakyan na rin po. Alright, so abangan po namin yan. Attorney Emerson Carlos, maraming salamat po, AGM for Operations ng MMDA. At syempre, pagtitiyak ng MMDA, hindi lamang dito sa Southwest Terminal sa Parañaque isinasagawa ang ganitong klaseng mga random testing, kundi pati na rin sa Araneta Center Bus Terminal at iba pang terminal dito sa loob ng Metro Manila. Ivan? Okay, Pia, balitaan mo kami pag may mga nag-positive pang iba. Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.